Makakalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Ang taong hindi magkasundo, hindi yan magkakasama ng matagal. Pag hindi sila magkasundo, maghiwalay yan. Ganon din ang mahal po ng Kristo at saka mananampalataya. Tandaan po natin na napakaselan po ng mahal na Panginoon. Kaya kapag hindi po tayo maminamahal nakasundo na malapon dahil lumalakad na tayo sa laman, lumalakad na po tayo sa kasalanan, ay hindi po maminamahal mananatili sa atin ang mahal na Panginoon. Hihiwalay na yan, maminamahal. Iiwan tayo ng ating mahal na Panginoon sapagkat hindi pwedeng makalakad na magkasama ang hindi magkasundo. Kaya sabi ng Philippians 1:27, ako na po magbasa, sabi, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at makita kayo wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa sa kaluluwa, nagsisikap ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin dapat maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang una, maminamahal, paano tayo makatatayo? Paano tayo mananatiling nakatayo? Sabi, learn to live in union with Christ. Pangalawa, sabi ng Biblia, keep your roots deep in Christ. Keep your roots deep in Christ. Ibig sabihin, maminamahal, ang ating mga ugat, maminamahal, dapat, sabi rito, tayo ay mga ugat na nakatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana ng pagpapasalamat. Sabi ng Colossians 2:7. Yan po, maminamahal, dapat sabi, tayo po ay mga ugat na nakatayo sa Kanya. Paano tayo mag-uugat na nakatayo sa Kanya? Ibig sabihin, dapat tumagal tayo sa paglilingkod. Ang isang bungang kahoy o isang puno, maminamahal, hindi yan magkakaugat kung hindi yan matagal nakatanim. At hindi nakatanim, maminamahal, sa malapit sa tubig. Ganun tayo, dapat manatili po tayo, maminamahal. Kung palipat-lipat po tayo ng pinupuntahan, pupunta tayo dito, pupunta tayo doon, pupunta dyan, hindi natin nagustuhan ng preacher dito, lipat tayo sa kabila. Hindi natin nagustuhan yung isang church, punta tayo sa ibang church. Hindi natin nagustuhan yung preacher doon, lipat na naman tayo sa ibang church. Paano ka magkakaugat? Pero dito, maminamahal, titiyakin ko po sa inyo na kung mananatili po tayo, maminamahal, sabi magkakaugat tayo. Magkakaugat ang ating pananampalataya. Sabi, ng mga gungat kayo na nakatayo sa Kanya. Na matibay ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tingnan nyo yung punong kahoy, maminamahal, na maraming ugat. Wala nang dahon, nalagas na yung bunga, pero nananatiling nakatayo katulad po ng buko. Yung puno ng buko, maminamahal, ang daming ugat niyan. Makita nyo, pag dumating yung malakas na bagyo, talagang kahit signal number 4 pa yan, naubos na yung dahon, naubos na, maminamahal, yung bunga ng buko, pero nakatayo pa rin yung puno ng buko. Bakit? Kasi ang daming ugat. Ganon tayo, hindi tayo maminamahal, basta babagsak, hindi tayo mawawala sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo mabubuwal. Kung sabi, keep your roots deep in Christ. Dapat manatili tayong naglilingkod sa Diyos, manatili tayo matatag, maminamahal, na manatili po tayo, mga minamahal, na tumatagal sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong palipat-lipat, huwag tayong pabago-bago ng isip. Dapat, maminamahal, tumagal tayo. Hindi ka magkakaugat sa pananampalataya kung hindi ka magtatagal. Sabi rito, 2 Peter chapter 3, verse 18, na tayo po, maminamahal, ay magsilago sa kaalaman sa ating mahal na Panginoon Kristo. How to make your first comic or any... Basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 18 at 1 Peter chapter 2, verse 2. Dito po sa 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 18. Datapot magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Sumakanya nawa ang kalulatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Sa 2 Pedro, sa 1 Pedro 2, talatay 2. Ganito po ang pagkasabi. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsigalago kayo sa ikaliligtas. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan. Upang tayo po ay magsilago, upang mag-ugat ang ating pananampalataya. Sabi, keep your roots deep in Christ. Magsilago tayo sa pagkakilala sa mahal na Panginoong Kristo. Nasain natin
ang nasain natin ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago tayo sa ikaliligtas. Dapat, mga minamahal, talagang pakanasain natin na mapakinggan ang salita ng Diyos. May mga mananampalataya, mga minamahal, magaling mag-worship, magaling mga minamahal makinig ng patutuo, pero pagpatungkol na sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, wala na silang tinatawag na appetite. Wala na silang interes. Hindi nila alam, minamahal, na ang salita ng Diyos ang pinaka-importante sa buong bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos. Dapat nga sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, sabi ng Psalms, chapter 1, verse 1 up to 3, magbabad ka. Talagang sabi rito, pagbulay-bulayin mo. Sabi rin ng Psalm chapter 1, verse 2 up 3, sabi rito, ang iyong kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan ng Panginoon ay magbubulay-bulay siya araw at gabi. At ang sabi ng verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anuman kanyang gagawin ay giginawa. Yan po, maminamahal, ang pinakaparaan para tayo po ay lumalim. Ang pagkakilala sa mahal na Panginoon, mag-ugat ang ating pananampalataya kay Kristo. Sabi, keep your roots deep in Christ. Dapat nakababad tayo sa salita ng Diyos. Dapat nananatili tayo, maminamahal, hindi kung magagawa natin, wag lumiban. Kasi kung pa-absent tayo, kung dumalo tayo once in a blue moon, paano ka mag-uugat? Kailangan mong madiligan ng salita ng Diyos. Kinakailangan mo, maminamahal, na ikaw po'y alagaan ng papakikinig ng salita ng Diyos. Paano ka mag-uugat ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoong Kristo kung bihira ka lang dumalo? Paano mag-uugat ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon kung bihira kang nadidiligan ng salita ng Diyos? Yan po, maminamahal. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, sabi po rito na kayo'y mag-ingat. Mag-ingat kayo, sabi ng Colossians chapter 2 verse 8 up to 10, basahin po natin sandali. Sabi rito, mag-ingat tayo, baka mayroong bumiyag sa atin. Kaya nga may mga nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Mayroong naagaw ng kalaban ng Diyos na pupunta sa ibang hidwaang pananampalataya. Yung tinatawag, maminamahal, na false church. Napupunta sila sa ibang pananampalataya na ito po, maminamahal, ay wala sa kalooban ng Diyos kasi, maminamahal, nabibiyag sila sa pamagitan ng mga filosofiya. Hindi sa aral ni Kristo. Bakit? Sapagkat hindi po sila, maminamahal, nakababad sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sila nakababad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nadadaya sila ng aral ng sanlibutan. Sabi na sila po ay nadadaya ng mga filosofiya. Pag sila po ay may nakausap ng mga magagaling sa Biblia, magaling sa filosofiya, ang tinitignan nila yung galing. Hindi nila nakita yung miracles. Nakalimutan na nila na once upon a time, sila may taglay na karamdaman, gumaling sila. Nakalimutan nila na sila'y nakaranas ng katakot-takot na himala. Sila ay hinold up, naligtas sila, nabundol sila, pero wala silang galos. Dumating ang pagkakataon na mayroong mga ganon na mananampalataya, lumilipat pa sa iba. Lumilipat sa ibang pananampalataya. Bakit? Nabibiyag sila ng mga filosofiya. Nabibiyag sila ng mga aral ng sanlibutan at hindi aral ni Kristo. Sabi ng Biblia na sa kay Kristo nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Pag nadaya sila ng mga maling paliwanag, dinaan sa filosofiya, nakukumbinsi na sila. Samantalang sabi ng Biblia, kay Kristo nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos at sa Kanya, sabi, in Him, we are complete. Kay Kristo, kompleto ka na. Meron ka ng anak ng Diyos, meron ka ng God the Father, at meron ka ng Holy Spirit. Kasi isa lang yun eh. In Him, we are complete. Sabi ng Colossians 2:10. Sabi ng Colossians 2:9, sabi sa Colossians 2:9, sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Pero yung iba nalilipat doon sa paniniwalang dalawa ang Diyos, nalilipat sa paniniwalang si Kristo tao, napupunta doon sa paniniwala na tatlo ang persona ng Diyos. Samantalang sabi ng Banal na Kasulatan, mga filosofiya yan, hindi yan aral ni Kristo sapagkat kay Kristo nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, sabi ng Colossians. Basahin natin Colossians chapter 2 verse 8 up to 10. Kaya hindi, basahin natin. Dito po sa Colosas, Kabanatay 2, talatay 8 hanggang 10. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya.
ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman, sa Diyes, at sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen. Sabi ng verse 10 sa English, in Him we are complete. And ye are complete in Him. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa Kanya kumpleto na tayo. Hindi mo na kailangang maganap ng sinasabi nilang Diyos Ama. Hindi mo na kinakailangang maganap pa ng sinasabi nilang Diyos Espiritu. Sabi ng Biblia, ang buong kapuspusan ay nananahan kay Kristo. Sa kahayagan, ayon sa laman, ang buong kapuspusan ng Diyos. Kaya sabi, magsipag-ingat kayo. Baka may bumiyag sa inyo sa pamagitan ng mga filosofiya. Kasi yung mga taong yan, nag-aral yan ng Bible School eh. Nag-aral yan ng mga filosofiya, kaya nga, strategy nila yung philosophy. Kaya kung ikaw ay walang alam gano'n sa Biblia, madadaya ka sa pamagitan ng mga filosofiya. Madadaya ka ng pandarayan, mga salit-saling sabi ng mga tao hindi ayon sa aral ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya maraming nabibiyag, kaya maraming minamal na bubuwal, nadadala sila ng maling aral. Sila po'y nababackslide, napupunta sa maling turo. Maminamal, yan po nakalulungkot. Hindi porket, katulad na sinabi ko sa inyo, hindi porket na nakatayo kayo ngayon, ay hindi pa kayo maminamal na bubuwal, pero wala na kayo maminamal sa tunay na gawain ng Diyos, katulad rin po kayo ng nabuwal. At maghintay na lang kayo, maminamal, kung kailan kayo mabubuwal. Binibigyan lang kayo ng pagkakataon na magsisi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, sabi, build your life in Christ. Build your life in Christ. Dapat, mga minaman, yung ating pong pananampalataya sa mahal na Panginoon ay ating pong patatagin. Build your life in Christ. Ang buhay natin kay Kristo, ito po, maminamal, ay patatagin natin. Sapagkat si Kristo, sabi ng Biblia, siya ang pundasyon ng tunay na pananampalataya. Ang ating mahal na Panginoon ang batong panulok. Sabi, narito, inilalagay ko ang batong panulok, ngunit ang sinumang hindi sasampalataya ay mabubuwal. Nandito ka na sa batong panulok. Bakit, mga minamahal, nawala ka pa? Sabi rito, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 10, verse 11, at dito sa Efeso 2, 20 hanggang 22. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa 1 Corinthians, Kabanata 10, talatay 11. 3:11. 3:11 at 11. Ganito po ang pagkasabi. Ayon sa biyaya ng Diyos ay binigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay nilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sa 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Amen. Efeso 2:20 hanggang 22. Dito po sa Efeso talatay Dos. at Kabanatay 2, talatay 20 at hanggang 22. Na mga itinayo sa ibabaw na kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato na sa panulo. Sa 21, na sa kanya'y ang buong gusali ay nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang timplong banal sa Panginoon. Sa 22, na sa kanya'y tinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan. Na sabi ng Banal na Kasulatan, ang tunay na pinakasaligan ng tunay, maminamahal na pananampalataya ay nalalagay at ito'y kay Kristo. Sabi rito, maminamahal, si Kristo ang pinakasaligan ng pananampalataya at hindi na pwedeng makapagtayo ng iba pa. Maminamahal, sabi, at sino mang hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi nalalagay na at ito'y si Kristo Jesus. Hindi na pwedeng gumawa pa ng isa pang pundasyon ng pananampalataya ang iba, maminamal, sapagkat ang tunay na pundasyon ay nakatayo na at ito ay ang pananampalataya kay Kristo.
Kaya kung hindi si Kristo ang pinakasaligan ng pananampalataya nila, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi sila naniniwala, maminamahal, na si Kristo ang kaisa-isang Diyos, isa lang ang Diyos, maminamahal, sila yung nagtatayo ng kanilang sariling saligan. Nagtatayo sila ng sariling pundasyon. At ang sabi, walang sino man makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan sapagkat ang tunay na saligan ay nalalagay na at ito'y si Kristo Jesus. Ang sabi rito sa nabasa po natin sa Efeso 2:20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng propeta at si Kristo Jesus ang pangulong bato na panulok. Lahat mga minamahal ng pananampalataya natin dito, maminamahal, ito po ay nakasalig sa mga turo ng mga apostol, ng mga propeta, at ang pangulong bato na panulok ay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya nga yung ibang mga saligan, hindi na po ang mahal na Panginoon Kristo nagtayo niyan. Kaya sabi ng Biblia, kapag ang pananampalataya mo ay hindi nakasalig sa pananampalataya kay Kristo, sabi ng Biblia, darating ang mga malakas na unos, para ka lang nagtatayo, maminamahal ng bahay sa buhanginan. Sabi, ang mga hindi sumasampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, hindi sumusunod sa pananampalataya kay Kristo. Sabi ng Biblia, gaya sila na nagtayo ng bahay, maminamahal, sa buhanginan. Darating ang mga malakas na bagyo, darating ang baha, darating ang unos, at kakilakilabot ang kanilang kahantungan. Ngunit ang sabi, ang mga nananampalataya kay Kristo, maminamahal, ang mga sumusunod sa salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pag dumating ang malakas na bagyo, dumating ang malakas na unos at ang baha, nananatiling nakatayo sapagkat ito ay nakasalig sa malaking bato at ang batong ito ay si Kristo. Yan po, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga lahat ng mga pananampalataya na hindi nakasalig kay Kristo, yan po'y katulad lamang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Yan po'y mababasa natin sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 24 hanggang 27. Mga minamahal, nandyan yan. Kaya sabi rito sa banal na kasulatan, kung mababasa natin sa Roma 9, talatang 31 hanggang 33, kaya ang mga Israelita ay hindi ligtas sapagkat maminamahal, natisod sila sa batong katitisuran. Si Kristo ang batong panulok, ngunit hindi nila sinampalatayanan. Sabi, sila ay natisod sa batong katitisuran. Sabi rito sa Roma 9, 31 hanggang 33. Basahin natin. Dito po sa Roma, Kabanata 9, talatay 31 hanggang 33. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. 33. Gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at ang batong pagbuwal at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya lahat ng mga pananampalatayang hindi nakasalig kay Kristo, hindi si Kristo ang pinaniniwala ang Diyos, na siya ang Diyos, nag-iisang Diyos, the only wise God. Sabi ng Biblia, naniniwala yung mga iba na may 3 persona ang Diyos, may naniniwala na 2 ang Diyos, may naniniwala na si Kristo'y tao lang. Maminamal, gumagawa kayo ng sarili ng saligan. Gumagawa kayo ng sariling pundasyon. Sabi ng Biblia, ang tunay na pundasyon ng iglesia ay nakasalig na, at ito ay nakasalig sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya kung gusto mong manatili, maminamal na nakatayo, sinabi ng banal na kasulatan, build your life in Christ. Dapat, maminamahal, ay ating pong itayo ang pananampalataya, ang buong buhay natin sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At pang-apat, sabi, be filled with thanksgiving. Katulad na nabasa natin sa Colossians, mga minamahal, na sabi rito na kayo ay mga puspos ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang mga talata dito sa Colossians chapter 3. Verse 16 hanggang 17, na tayo laging magpasalamat sa mahal na Panginoon. Sabi rito. Dito po sa Colossus, Kabanata 3, talatay 16, 16 hanggang 17. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan at magpapalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. 17,
At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Yan po, maminamahal. Be filled with thanksgiving. Ha? Tayo po, maminamahal, ay sabi rito, na manahan sagana ang salita ni Kristo ng buong karunungan. Kaya maraming nalalaglag, kaya maraming bumabagsak, kaya maraming hindi nananatiling nakatayo sapagkat hindi sila napupuspos ng karunungan. Maminamal ng salita ng Diyos. Sabi, mananawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ng buong karunungan at magturuan tayo. Magpaalalanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, mga himno. Yan po yung paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po yung magpupuri. Kung tamad kang magpuri, maminamal talagang babagsak at babagsak ka. Ikaw na nag-aakalang nakabuwal pero hindi ka nagpupuri, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ikaw na nag-aakalang nakatayo, mga minamal, mag-ingat ka baka ikaw ay mabuwal. Sabi sa pamagitan ng himno, salmo, at mga awit ukol sa Espiritu, magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At ano man ang inyong ginagawa sa gawa at sa salita, gawin nyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na magpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Yan po ang mga paraan upang tayo po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Sabi ng banal na kasulatan, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan, kundi sa pamagitan, mga minamahal ng kapangyarihan ng Diyos, siya rin po ang gagawa ng paraan upang tayo po'y magtagumpay at malagpasan natin ano man ang pagsubok na darating sa atin. Basta, hindi ka basta mabubuwal kapag susundin natin, mga minamahal, ang mga bagay na ito. At sa gabing ito,